Sa isang payapang baryo na tinatawag na San Isidro, may isang punong kahoy na matagal nang naninindigan. Hindi kumukupas ang mga dahon at tila may buhay na sariling hininga. Sa bawat paglipas ng panahon, binabantayan nito ang mga lihim ng mga taong dumaraan sa ilalim ng kanyang lilim. Ngunit sa likod ng katahimikan, may kwento ng sakripisyo, pag-asa at mga bagay na hindi maibabalik. Sa gabing ito, samahan natin si Elias, isang ama na haharap sa mga hamon na magbabago sa kanyang buhay at sa kanyang pagkatao. Sa bawat kabanata, mararamdaman mo ang bigat ng mga desisyon, ang lamat ng mga alaala, at ang tahimik na pag-usbong ng isang alamat na hindi basta-basta mawawala. Isang alamat ng punong hindi pinuputol at mga buhay na tinatangi nito. Handa ka na bang maranasan ang kwento? Sa gitna ng baryo ng San Isidro, kung saan ang mga bahay ay yari sa kahoy at yero at ang mga daan ay binabagtas ng alikabok tuwing tag-init at putik kapag tagulan, may isang tanawin na hindi kailanman nagbago. Sa kabila ng paglipas ng mga taon, sa gitna ng liwasang dating pinagtitipunan ng mga tao, nakatayo ang isang napakalaking puno, tahimik, matatag, at tila walang pakialam sa mundong patuloy na umuusad sa paligid nito. Hindi alam ng sinuman kung anong uri ng puno iyon. May nagsasabing balete, may nagsasabing punong diwata, at may ilan namang naniniwalang wala itong pangalan dahil mas matanda pa ito kaysa sa wika ng tao. Ang puno ay may punong kahoy na napakalapad, kailangan ng 4 na matatandang lalaki upang mapalibutan ito ng kanilang mga braso. Ang mga ugat nito'y tila mga ugat ng isang higanteng nilalang, gumagapang sa lupa at minsan ay lumilitaw sa ibabaw, waring naghahanap ng kung anong matagal nang nawala. Kapansin-pansin ang mga dahon nito. Kahit sa pinakamatinding tag-init, kapag ang palayan ay nagiging dilaw at ang ibang puno ay hubad na sa mga sanga, ang punong ito ay luntian pa rin. Ang mga dahon ay makintab, parang bagong dilig, at kapag hinangin ng malamig na simoy ng gabi, may maririnig na mahinang lagaslas, parang bulong ng mga tinig na hindi nakikita. May mga bata sa baryo na takot maglaro malapit dito. Sabi nila, kapag napatingin ka raw sa puno ng matagal, pakiramdam mo'y may nakatingin din pabalik. May mga nanay na mahigpit na nagbabawal. Huwag kayong lalapit diyan kapag gumagabi na. Hindi nila maipaliwanag kung bakit, ngunit dama nila ang bigat ng hiwagang bumabalot sa punong iyon. Tuwing dapit hapon, kapag ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang liwanag ay nagiging kulay kahel, ang anino ng puno ay humahaba at bumabalot sa kalahati ng baryo. Sa mga sandaling iyon, tila bumabagal ang oras. Ang mga ibon ay biglang tumitigil sa pag-awit at kahit ang hangin ay tila nagpipigil ng hininga. Ang mga matatanda ng San Isidro ang tanging may lakas ng loob na magsalita tungkol sa puno. Ngunit kahit sila, ginagawa iyon sa pabulong na tinig. Sa mga gabi ng lamay o pagtitipon, kapag tahimik na ang paligid at tanging ilaw ng gasera ang sumisiklab, doon nagsisimula ang mga kwento. Noon pa man, sabi ng pinakamatandang babae sa baryo, bawal na ang punong iyan, sinubukan na iyong putulin, hindi lang minsan. May alamat tungkol sa isang lalaki noong unang panahon na naghangad ng mabilis na yaman. Pumutol daw siya ng isang sanga ng puno upang gawing panggatong. Kinabukasan, bigla raw siyang nagkaroon ng ginto sa kanyang bakuran. Ngunit makalipas ang ilang araw, hindi na niya matandaan ang mukha ng sarili niyang asawa. May isa pang kwento tungkol sa isang magsasakang gustong palawakin ang kanyang lupa. Nang maputol ang bahagi ng ugat ng puno,
Gumanda raw ang ani niya ng 3 ulit. Ngunit unti-unti, nakalimutan niya ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Hanggang sa tuluyan siyang iniwan, dala ang sakit na mas mabigat pa sa kahirapan. Doon nagmula ang paniniwalang paulit-ulit na ipinapasa ng matatanda sa susunod na henerasyon. Ang pumutol sa punong ito ay pagpapalain, pero hindi kailanman magiging buo. Walang malinaw na paliwanag kung bakit alaala ang kabayaran. Ang sabi ng ilan, ang puno raw ay tagapag-ingat ng mga alaala ng baryo, ng mga sakripisyo, luha at pangarap ng mga nauna. Kapag kinuha mo ang laman nito, may kukunin din ito sa'yo. Sa kabila ng mga babalang iyon, may mga panahong pinag-uusapan ng mga tao kung dapat na bang tanggalin ang puno. May mga dayong negosyante noon na nagalok ng malaking halaga kapalit ng kahoy nito. Ngunit sa tuwing napag-uusapan iyon sa pulong baryo, may biglang katahimikan na bumabagsak. Walang gustong maunang magsabi ng oo. At sa tuwing may magbabanggit ng salitang putol, may malamig na hangin na tila biglang dumaraan sa liwasan, na parabang ang puno mismo ay nakikinig. Sa unang tingin, isa lamang itong puno, matanda, tahimik at nakatayo sa gitna ng baryo. Ngunit sa kaibuturan ng San Isidro, alam ng lahat ang katotohanan. Hindi ito simpleng punong kahoy. Ito ay isang paalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi dapat galawin, gaano man kalaki ang pangangailangan. At sa lilim ng punong binabantayan ng panahon, nagsisimula ang alamat na magbabago sa kapalaran ng isang ama at ng buong baryo. Hindi na maalala ni Elias kung kailan siya huling nakauwi nang maliwanag pa ang araw. Sa baryo ng San Isidro, kilala siya bilang lalaking laging may pasan. Minsan ay sako ng palay, minsan ay kahoy na panggatong, at madalas ay pagod na hindi na naaalis kahit sa pagtulog. Sa bawat hakbang niya pauwi, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na parang aninong sumusunod saan man siya magpunta. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang kanilang maliit na bahay. Isang silid lamang iyon na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy. May bubong na yero na tumutulo tuwing umuulan. Sa loob, naroon si Lina, ang kanyang asawa, nakahiga sa banig. Maputla ang kanyang mukha at mabagal ang paghinga. Ilang buwan na itong inuubo at sa bawat pag-ubo ay tila may hinuhugot na lakas mula sa kanyang katawan. Sa tabi ni Lina, nakaupo ang kanilang anak na si Mateo. Hawak ang lumang kwaderno na may kupas na pabalat. Pinipilit nitong mag-aral sa liwanag ng maliit na gasera. Kahit nangingitim na ang mata sa antok. Tuwing titingin, si Elias sa batang iyon may kirot na dumadaan sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot na baka hindi niya kayang ibigay ang kinabukasang nararapat dito. Pa, mahinang tawag ni Mateo. May bayarin daw po ulit sa paaralan bukas. Hindi agad nakasagot si Elias. Inilapag niya ang supot na halos wala ng laman, ilang pirasong gulay at kaunting bigas. Iyon na ang buong araw niyang kinita. Bukas, pag-uusapan natin, sabi niya. Pilit na pinatatag ang tinig. Nang makatulog ang bata, nanatiling gising si Elias at Lina. Tanging tunog ng kuliglig at patak ng tubig sa lata ang maririnig. Sa dilim, mahigpit na hinawakan ni Lina ang kamay ng asawa. Elias, bulong nito, huwag mong hayaan tumigil sa pag-aaral ang bata dahil sa akin. Napabuntong hininga si Elias. Hindi ko alam kung saan pa kukuha, sagot niya. Araw-araw akong kumakayod pero parang kulang pa rin. Sandaling natahimik si Lina bago muling nagsalita. Narinig mo na ba ang usapan sa baryo tungkol sa puno?
Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Alam ni Elias ang tinutukoy niya, ang punong hindi pinuputol. Ilang beses na niyang narinig ang alamat mula sa matatanda. Ngunit palagi niya itong isinasantabi bilang kwento lamang ng nakaraan. Alamat lang yon, mabilis niyang sagot. Panakot ng matatanda. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang boses na unti-unting gumigising. Naalala niya ang mga kwento ng biglang pag-unlad ng ilang tao noon, ang mga nagsabing nagbago ang kapalaran nila matapos lapitan ang puno. At naalala rin niya ang mga sumunod na bulong tungkol sa mga alaala na unti-unting naglaho. Paano kung hindi? Mahina ngunit mariing tanong ni Lina. Paano kung iyon na lang ang natitirang paraan? Napaupo si Elias, pinipisil ang sariling sentido. Sa labas, tanaw niya ang anino ng malaking puno sa liwasan, humahaba sa ilalim ng buwan. Pakiramdam niya'y nakatingin iyon sa kanya, naghihintay. Sa mga sumunod na araw, lalo pang bumigat ang pasanin. Lumala ang sakit ni Lina. Kinailangangang bumili ng gamot at may sulat na naman mula sa paaralan ni Mateo. Kahit anong kayod ni Elias, pagbubuhat, pag-aalaga ng hayop ng iba, pagpuputol ng kahoy sa malayong bukid, hindi pa rin sapat. Sa bawat pagdaan niya sa liwasan, hindi niya maiwasang mapatingin sa puno. Dati iniiwasan niya ito. Ngayon, parang may humihila sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip niya ang tanong na dati kinatatakutan niyang itanong. Paano kung totoo ang alamat? Isang gabi, pauwi siya nang mapagod, halos wala ng lakas. Tumigil siya sa ilalim ng puno, saglit lamang, para magpahinga. Ramdam niya ang lamig ng hangin at ang bigat ng katahimikan. Hindi siya nanalangin, hindi rin humiling. Tumingin lamang siya sa punong kahoy at bumulong. Kung totoo ka, hanggang saan ang kaya mong ibigay? Walang sagot. Ngunit sa dibdib ni Elias, may isang bagay na nagbago. Ang dating matibay na paniniwala ay nagsimulang mabitak. Sa pagitan ng alamat at ng gutom, ng takot at ng pag-asa, unti-unting napipilitang pumili ang isang ama. At sa piling ng punong binabantayan ng panahon, nagsimulang yumuko ang isang lalaking matagal nang lumalaban, hindi dahil mahina siya, kundi dahil wala na siyang pagpipilian. Kung nagugustuhan ninyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pang alamat dito sa Himbing Stories PH. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Mag-comment kayo sa ibaba kung taga saan kayo at kung anong alamat o kwento ang gusto ninyong susunod naming isalaysay. Baka ang hiling mo na ang maging tampok sa susunod na episode. I-share na rin ang video na ito sa inyong pamilya at kaibigan para mas marami pa tayong makasamang maglakbay sa mundo ng mahiwagang kwento. Ngayon, balik tayo sa kwento. Maagang-maaga pa lamang ay naglalakad na si Elias patungo sa bukid, dala ang pagod ng mga gabing halos walang tulog. Mabigat ang kanyang mga hakbang, hindi lamang dahil sa pagod ng katawan, kundi dahil sa bigat ng mga tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Sa tuwing daraan siya sa liwasan, kusanang napapalingon ang kanyang mga mata sa punong hindi pinuputol, parang may tawag itong hindi niya marinig, ngunit malinaw niyang nararamdaman. Nang araw na iyon, hindi niya inaasahan ang haharang sa kanyang daraanan. Isang matandang lalaki, nakaupo sa lilim ng puno, hawak ang isang baston na mukhang kasing tanda na rin ng punong kanyang sinasandalan. Payat ang katawan nito, maputi ang buhok, at ang mga mata ay malalim. Parang nakakita na ng napakaraming bagay na hindi na kayang ikwento ng salita.
Kilala siya ng lahat sa San Isidro bilang si Mang Sario, ang tagapagsalaysay ng baryo. Elias, mahinahon itong tawag, na parang matagal na siyang hinihintay. Napahinto si Elias. May kailangan po ba kayo, Mang Sario? Ngumiti ang matanda, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Alam kong mabigat ang dinadala mo, sabi nito. At alam ko rin kung saan napapadpad ang isip mo tuwing napapatingin ka sa punong ito. Nanlamig ang batok ni Elias. Alamat lang po yon, sagot niya. Bagamat hindi na ganoon katibay ang kanyang tinig, dahan-dahang tumayo si Mang Sario at inilapat ang kamay sa magaspang na balat ng puno. Bago pa man isinilang ang ama ng ama mo, wika niya, naririto na ang punong ito. At bago pa matutong magbilang ang baryong ito, natuto na itong maningil. Doon nagsimula ang kwento ng matanda, hindi bilang alamat, kundi bilang alaala. Noon daw ay hindi siya tagapagsalaysay. Isa siyang karaniwang magsasaka, may asawa at 2 anak. May mga panahong sapat ang ani at may mga panahong halos wala. Ngunit dumating ang taon na tinamaan ng matinding tagtuyot ang San Isidro. Isa-isa, nawalan ng pag-asa ang mga tao. May mga lalaking tulad mo, sabi ni Mang Sario, mga ama na handang isugal ang lahat para sa pamilya. Isa sa kanila ang kaibigan niya noon, si Tomas, isang ama na desperado ring umahon sa kahirapan. Nilapitan nito ang puno, pumutol ng bahagi ng ugat, at makalipas lamang ang ilang araw, bumuhos ang biyaya. Nagkaroon ng lupa si Tomas, hayop at salaping hindi pa niya nahawakan kailanman. Ngunit kasabay ng yaman, may unti-unting pagkawala. Una, nakalimutan ni Tomas ang mga kwento ng pagkabata nila. Sumunod, ang mukha ng kanyang asawa. Hanggang isang umaga, hindi na niya makilala ang sariling mga anak. Yumaman siya, pulong ni Mang Sario, pero nawala siya. Hindi lang daw si Tomas ang ganoon ang sinapit. May isang babaeng biglang gumanda ang buhay matapos magputol ng sanga, ngunit nakalimutan niya ang sariling pangalan. May isang mangangalakal na nagkaroon ng impluwensya, ngunit nakalimutan kung bakit siya nabubuhay. Tahimik na nakikinig si Elias, ramdam ang bigat ng bawat salitang binibitawan ng matanda. Gusto niyang magsalita, magtanong, maghanap ng butas sa kwento, ngunit ang mga alaala ni Lina at Mateo ang pumipigil sa kanya. Hindi pera ang kapalit ng puno, mariing sabi ni Mang Sario, sabay tingin diretso sa mga mata ni Elias. Alaala ang kukunin nito. Pero paano kung iyon na lang ang natitirang paraan? Biglang sambit ni Elias, halos pabulong. Paano kung mas masakit ang gutom kaysa sa pagkawala? Napabuntong hininga ang matanda. Iyan ang tanong ng lahat ng lumapit dito, sagot niya. At iyan din ang tanong na hindi na nila naalala matapos. May sandaling katahimikan sa pagitan nila. Ang hangin ay dumaan sa mga dahon ng puno, nagdulot ng mahinang lagaslas na tila bulong ng mga nawala. Sa dibdib ni Elias, nagsalpukan ang 2 puwersa, ang paniniwala at pangangailangan, ang takot at pag-asa. Hindi kita pipigilan, huling sabi ni Mang Sario. Ang puno ay hindi nang akit, tao ang lumalapit dito. Pero bago ka pumili, tandaan mo ito. Kapag kinuha mo ang biyaya, huwag kang magtaka kung may kukunin din sa'yo na hindi mo na maibabalik. Iniwan ni Elias ang liwasan na mas mabigat ang loob kaysa pagdating niya. Sa bawat hakbang palayo sa puno, dala niya ang babalang hindi niya alam kung kaya niyang sundin. At sa likod niya, sa lilim ng punong binabantayan ng panahon, nanatili ang matandang tagapagsalaysay, tagapagdala ng mga alaala ng mga taong yumaman, ngunit tuluyang nawala. Dumating ang madaling araw na tila mas mabigat kaysa karaniwan.
Ang langit ay madilim pa at ang mga bituin ay unti-unti nang nagtatago habang ang hangin ay malamig at halos walang galaw. Sa oras na iyon, gising na si Elias, nakaupo sa gilid ng kanilang banig, nakatitig sa palakol na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang bakal nito'y kupas, ngunit matalim pa, katulad ng pasyang matagal niyang iniwasan, ngunit ngayoy hindi na kayang takasan. Tahimik ang loob ng bahay, mahimbing ang tulog ni Lina, bagamat mabigat ang kanyang paghinga. Sa isang sulok, yakap ni Mateo ang kanyang lumang unan. Tinitigan sila ni Elias, pinag-aralan ang bawat detalye ng kanilang mga mukha, na para bang may kung anong takot sa kanyang dibdib na baka kailangan niyang tandaan ang sandaling ito magpakailanman. Lumabas siya ng bahay na walang ingay, hindi siya nagpaalam, hindi siya nanalangin. Ang tanging dala niya ay ang palakol at ang bigat ng isang amang wala ng ibang mapagpipilian. Pagdating niya sa liwasan, naroon ang punong hindi pinuputol, nakayuko sa dilim. Animoy isang bantay na matagal ng gising. Walang ibon, walang kuliglig. Tila tumigil ang mundo upang masaksihan ang gagawin ni Elias. Lumapit siya sa puno, inilapat ang palad sa magaspang na balat nito. Hindi ito malamig. Sa halip, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang kamay, na para bang may pusong tumitibok sa loob. Napalunok siya. Sa isang iglap, naalala niya ang babala ni Mang Saryo, ang mga kwento ng mga yumaman, ngunit nawala, at ang pangakong kapalit ay alaala. Ngunit sa isip niya, mas malinaw ang larawan ng gamot ni Lina at ang matrikula ni Mateo. Inangat niya ang palakol. Ang unang hampas ay inaasahan niyang magdudulot ng malakas na tunog, isang sigaw ng kahoy na nasasaktan. Ngunit wala. Walang kalabog, walang lagapak. Parang hinigop ng puno ang hampas, tinanggap ang sugat na tila matagal na nitong hinihintay. Napatigil si Elias, hingalin. Tumingin siya sa hiwang naiwan sa puno. Malinis, tahimik, at walang dagta na lumabas. Wala ring ibong nagliparan, walang hanging biglang humampas. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa anumang ingay. Muli niyang inangat ang palakol at muli itong ibinaba. Sa bawat hampas, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi lungkot. Para siyang humihingi ng tawad sa isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Nang tuluyan niyang maputol ang isang makapal na sanga, saka lamang siya huminto. Hindi niya kinayang ipagpatuloy. Iniwan niya ang liwasan bago pa sumikat ang araw. Dala ang piraso ng kahoy na parang ebidensya ng kasalanang ginawa niya. Kinabukasan, parang may nagbago sa hangin ng San Isidro. Pagkagising ni Elias, may kumatok sa kanilang pintuan. Isang lalaki ang nag-alok ng trabaho. Mataas ang sahod. Mas mataas kaysa anumang kinita niya noon. Wala itong paliwanag kung bakit siya ang napili. Sa hapon, dumating ang balitang may tutulong sa pagpapagamot ni Lina. May pondo raw na biglang inilaan para sa mga may sakit sa baryo. Kinagabihan, may mensaheng ipinadala mula sa paaralan. May scholarship si Mateo. Isa-isang dumarating ang biyaya, parang ulan, matapos ang mahabang tagtuyot. Napaupo si Elias sa gilid ng kama, hawak ang ulo. Dapat ay masaya siya. Dapat ay magaan ang pakiramdam. Ngunit sa bawat biyayang dumarating, may malamig na kirot sa kanyang dibdib. Parang may kapalit na hindi pa dumarating, ngunit tiyak na darating. Sa labas, sa liwasan, nakatayo pa rin ang punong hindi pinuputol. Tahimik, luntian, at tila walang bakas ng sugat. Kung may nakakaalam man ng nangyari sa madaling araw na iyon, tanging ang puno lamang. At sa ilalim ng liwanag ng bagong araw, nagsimulang umikot ang kapalaran ni Elias, isang pag-ikot na hindi na niya kayang pigilan.
simula ng landas na tinahak ng maraming ama bago siya. Ang unang hampas ng palakol ay hindi lamang tumama sa puno. Ito ay tumama sa buhay, paniniwala, at sa alaala na unti-unting magsisimulang magbago. Sa mga sumunod na linggo, tila ibang mundo ang ginising ni Elias araw-araw. Ang dating tahimik at hirap na buhay ay napalitan ng galaw at pag-asa. May trabaho na siyang regular, may kita na sapat at higit pa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, napuno ng pagkain ang kanilang mesa. Si Lina ay unti-unting lumalakas at si Mateo ay may ngiting hindi na napipigil tuwing maghahanda para sa paaralan. Kung may himalamang nangyari sa San Isidro, malinaw kay Elias kung saan ito nagsimula. Ngunit pinili niyang huwag isipin iyon. Sa umpisa, napakaliit lamang ng mga pagbabago, halos hindi pansinin. Isang umaga, pinati siya ng kapitbahay na matagal na niyang kakilala. "Magandang umaga, Elias," masigla nitong sabi. Ngumiti si Elias, ngunit saglit siyang natigilan. Hindi niya maalala ang pangalan ng lalaki. Kilala niya ang mukha, ang boses, ang lugar ng bahay nito. Ngunit ang pangalan ay tila may manipis na ulap na bumabalot sa kanyang isipan. Pagod lang to, bulong niya sa sarili. Marami lang iniisip. Sa trabaho, may mga pagkakataong nalilito siya sa mga bagay na dati kabisado na niya. Mga rutang paulit-ulit na niyang nilalakaran, mga kwentong minsan na niyang naikuwento. Ngunit sa tuwing papasok ang pera at naaalala niya ang mga bayarin na nababayaran na, kusa niyang itinataboy ang mga pagdududa. Mas mahalaga ang ngayon, mas mahalaga ang kaligtasan ng pamilya, ngunit hindi lahat ay bulag sa mga pagbabago. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang nagtanong si Lina, "Naalala mo ba si Aling Rosa?" Tumigil ang kutsara ni Elias sa ere. "Sino?" tanong niya. Nooy bahagyang kumunot. Napatingin si Lina sa kanya. "Yung tumulong sa atin noong nagkasakit ako. Yung laging may dalang lugaw." May pumintig sa dibdib ni Elias. Pilit niyang hinukay ang alaala. May anino ng isang babae. May init ng kabutihan. Ngunit hindi niya makuha ang buong larawan. "Oo naman," mabilis niyang sagot. "Pagod lang ako kaya sandali kong nakalimutan." Ngunit, ang katahimikan ni Lina ay mas maingay kaysa anumang pagtatalo. Sa kanyang mga mata, may umusbong na takot na hindi niya kayang bigkasin. Sa mga sumunod na araw, mas lumala ang mga senyales. Nakalimutan ni Elias ang araw ng kaarawan ni Mateo, isang bagay na hindi niya kailanman nakalimutan noon. Nang paalalahanan siya ng bata, ngumiti siya at humingi ng paumanhin, ngunit sa loob-loob niya, may malamig na dumaan sa kanyang gulugod. Sa gabi, madalas siyang gising, nakatitig sa kisame, tinatanong ang sarili kung normal pa ba ang mga nangyayari. Naalala niya ang babala ni Mang Sario, ang mga salitang matagal niyang itinulak palayo sa kanyang isipan. Hindi pera ang kapalit ng puno. Alaala ang kukunin nito. Pinipilit niyang hindi isipin iyon. Hindi pa naman ako nawawalan ng mahalagang alaala, giit niya sa sarili. Nandito pa ang pamilya ko, kilala ko pa sila. Ngunit isang umaga, nang sabihan siya ni Mateo na, "Pa, kwento mo naman po ulit yung tungkol sa bata ka." Napatahimik si Elias. Alam niyang may kwento siya, marami. Ngunit ang mga detalye ay parang mga pahinang pinunit sa isang lumang aklat. Sa susunod na lang, sabi niya, pilit na tumatawa. Pag may oras na, tumalikod siya upang hindi makita ng anak ang takot sa kanyang mga mata. Si Lina ay hindi na nakatiis. Isang gabi, hinarap niya si Elias. "May nangyayari sa'yo," sabi niya, diretso at nanginginig ang tinig. Hindi ito basta pagod. Umiling si Elias.
Huwag kang mag-alala, sagot niya. Maayos na tayo ngayon. Iyan ang mahalaga. Ngunit sa loob niya, may takot na unti-unting lumalaki. Takot na baka bawat biyayang tinatanggap nila ay may katumbas na piraso ng kanyang sarili na unti-unting nawawala. Sa liwasan, napapansin ng mga tao na mas madalas na dumadaan si Elias sa ilalim ng puno kahit hindi siya humihinto. Parang tinitiyak niyang naroon pa ito, tahimik, luntian at walang pakialam. At sa bawat araw na gumaganda ang buhay, may isang tanong na hindi na niya kayang itaboy. Hanggang saan ang kaya niyang kalimutan kapalit ng lahat ng ito? Ang mga biyaya ay patuloy na dumarating. Kasabay nito, unti-unting may kinukuha. Hindi sa anyong sumpa, kundi sa katahimikang mas nakakatakot pa sa gutom. At sa piling ng punong binabantayan ng panahon, nagsimulang magbayad ang isang ama. Piraso ng alaala, kapalit ng kasalukuyang ginhawa. Tahimik ang hapon nang umuwi si Elias. May dalang supot ng pagkain sa isang kamay at pagod sa balikat. Pagod na hindi na nawawala kahit may ginhawa na ang buhay. Sa labas pa lamang ng bahay, narinig na niya ang boses ni Mateo, masigla, may halong tawa. Saglit siyang napangiti. Mabuti, naisip niya, masaya ang bata. Pagpasok niya sa pinto, bumungad ang pamilyar na tanawin. Si Lina sa tabi ng mesa. Maayos na ang kulay ng mukha. At si Mateo na nakaupo sa bangko, nagguguhit. Lahat ay naroon, kumpleto, buo. O iyon ang inakala niya. Anak, masayang tawag ni Elias habang inilalapag ang supot. Tingnan mo, may pasalubong ako. Tumigil sa pagguhit ang bata. Dahan-dahan siyang tumingin kay Elias, hindi tulad ng dati. Walang sigaw ng tuwa, walang takbong may yakap. Sa halip, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Parang sinusukat niya ang mukha ng lalaking nasa harap niya. Hinahanap ang isang bagay na hindi niya makita. Opo? Maingat na sagot ni Mateo. Napakunot ang noo ni Elias. Mateo, anak, ako to. Lumingon si Mateo kay Lina, parang humihingi ng tulong. Ma, mahina niyang sabi. Sino po siya? Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa loob ng dibdib ni Elias. Hindi siya agad nakapagsalita. Tumingin siya kay Lina, umaasang may paliwanag, isang biro, isang pagkakamali, anuman. Ngunit ang mukha ni Lina ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Mateo, pilit na kalmadong sabi ni Lina. Si Papa mo yan. Tahimik ang bata. Muling tumingin kay Elias, mas matagal ngayon. May paggalang sa kanyang mga mata, ngunit wala ang init ng pagkilala. Pasensya na po, sabi ni Mateo. Magalang, ngunit malamig. Hindi ko po kayo maalala. Hindi sumigaw si Elias. Hindi siya umiyak. Para siyang natigilan sa gitna ng mundo na biglang huminto. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang natatakot na baka mawala ang bata kapag masyado siyang mabilis. Anak, nanginginig ang boses niya. Ako yung nagturo sa'yo magbisikleta. Ako yung nagbuhat sa'yo nung nilagnat ka. Naalala mo ba? Umiling si Mateo. Hindi po, sagot niya, halos pabulong. Hindi na kinaya ni Lina. Lumapit siya at niyakap ang anak. Pilit na tinatakpan ng hikbi. Patawad. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi malinaw kung kanino humihingi ng tawad. Kay Elias, sa anak o sa sarili. Umupo si Elias sa bangko. Biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng kanyang isipan, mabilis na pumasok ang mga alaala. Ang unang hampas ng palakol, ang katahimikan ng puno, ang mga biyayang dumating na parang ulan. Ito na pala, naisip niya. Ito na ang siningil. Lina, mahinang tawag niya. Gaano nakatagal? Hindi agad nakasagot ang asawa. Kanina lang, sagot nito. Basag ang tinig. Pag-uwi niya galing eskwela, tinanong niya ako kung sino ka.
Tahimik silang tatlo. Ang katahimikan ay hindi galit, hindi sigaw. Ito ay parang mabigat na kumot na bumabalot sa buong bahay. Ang pinakamalupit na sakit ay hindi ang pagkawala, kundi ang paraan ng pagdating nito. Walang babala, walang ingay. Maya-maya, tumayo si Elias at pumasok sa silid. Umupo siya sa gilid ng banig, saka doon bumigay ang katawan niya. Humagulgol siya, hindi malakas, kundi pigil. Parang natatakot na baka marinig ng mundo ang kanyang pagkabasag. Hindi ko sinasadya, bulong niya sa dilim. Ginawa ko yon para sa inyo. Sa labas ng silid, narinig niya ang tinig ni Mateo. Ma, okay lang po ba siya? Tumulo ang luha ni Elias. Ang batang tinawag siyang pabuong buhay niya ay ngayon nag-aalala sa isang estranghero. Lumabas si Elias at lumuhod sa harap ng anak. Ayos lang ako, sabi niya, pilit nang umingiti. Hindi mo kailangang matakot. Tumango si Mateo, ngunit nanatili ang distansya, isang pagitan na hindi nasusukat ng hakbang, kundi ng alaala. Nang gabing iyon, hindi natulog si Elias. Umupo siya sa dilim, hawak ang palakol na minsang naging sagot sa lahat. Sa labas, sa liwasan, nakatayo pa rin ang punong. Hindi pinuputol, tahimik, walang emosyon, tila hindi naapektuhan ng luha ng isang ama. Doon niya naunawaan ang tunay na kabayaran. Hindi ito parusa na may sigaw. Hindi ito sumpang may galit. Ito ay katahimikan. Ang katahimikang kapag dumating, wala ka nang magagawa kundi harapin ang isang mundong hindi ka nakilala ng sarili mong dugo. Gabi na nang muling maglakad si Elias patungo sa liwasan. Wala na siyang dala, walang palakol, walang galit, at wala na ring pag-asa sa yaman. Ang tanging laman ng kanyang dibdib ay isang pakiusap na mas mabigat pa sa gutom na minsang nagtulak sa kanya roon. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ang baryo ng San Isidro ay tahimik, parang humihinga ng dahan-dahan upang hindi makaistorbo sa kanyang paglalakbay. Pagdating niya sa liwasan, natigilan siya. Ang punong hindi pinuputol ay hindi na kasing buo ng dati. May mga sanga itong putol, at ang dating matikas na anyo ay tila bahagyang yumuko, parang isang matandang napagod na sa pagbabantay. Ngunit kahit sugatan, nananatili pa rin ang kakaibang lakas nito. Ang mga dahon ay luntian pa rin, at ang hangin sa paligid ay may dalang amoy ng lumang alaala, parang alikabok ng mga taong minsang nabuhay. Lumapit si Elias at lumuhod sa lupa. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit. Sa halip, bumulong siya na parang kausap ang isang matagal nang kakilala. Hindi ako bumalik para humingi, sabi niya. Kukunin mo na lahat kung gusto mo. Pera, lakas, kahit sarili ko. Pero ibalik mo sa akin ang alaala ng anak ko. Walang sagot. Ngunit biglang tila nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat, at ang liwasan ay unti-unting naglaho. Sa halip, nakita ni Elias ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang lugar na walang hangganan, puno ng mga larawan, tinig, at aninong dumadaan. Mga mukha ng taong hindi niya kilala, ngunit ramdam niyang may koneksyon siya sa kanila. Narinig niya ang isang tinig, hindi malakas, hindi mahina, kundi sapat upang marinig ng puso. Ako ang tagapangalaga, wika ng tinig, hindi ng kahoy, kundi ng alaala. Biglang naunawaan ni Elias ang katotohanan na matagal nang itinatago ng alamat. Ang puno ay hindi sumpa. Isa itong sisidlan. Dito inilalagak ang mga alaala ng mga sakripisyong ginawa ng tao. Mga alaalang madalas isinusuko kapalit ng ginhawa. Kapag may kumuha mula rito, may kailangang iwan. Bakit alaala? Tanong ni Elias, nanginginig ang boses. Bakit hindi buhay? Dahil ang alaala ang bumubuo sa pagkatao, sagot ng tinig. Kung sino ka, ay bunga ng iyong naaalala. Kapag isinuko mo iyon,
nagiging hungkag ang biyaya. Sa harap niya, lumitaw ang mga larawan ng mga taong narinig niya lamang sa kwento. Mga ama, ina, anak, lahat sila yumaman, ngunit unti-unting naglaho sa loob ng sariling mga buhay. Nakita niya ang sarili roon, hawak ang palakol, walang luha, walang sigaw. "Pwede ko pa bang bawiin?" tanong niya, halos pabulong. Kahit isang alaala lang, ang tawagin niya akong ama. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos, muling nagsalita ang tinig. May kapalit pa rin. Naramdaman ni Elias ang bigat ng mga salitang iyon. "Ano?" tanong niya, handang tanggapin ang kahit ano. "Kailangan mong iwan dito ang lahat ng natitira sa iyo na para sa sarili mo," sabi ng tinig. "Hindi mo na maaalala ang sarap ng biyayang natanggap mo. Hindi mo na maaalala ang pakiramdam ng ginhawa. Ang matitira lamang ay ang alaala ng pagmamahal at sakripisyo." Napangiti si Elias sa gitna ng dilim. "Kung ganoon," sabi niya, "iyon lang naman talaga ang mahalaga." Lumapit siya sa puno at ipinatong ang noo sa magaspang nitong balat. Sa sandaling iyon, dumaloy ang mga alaala, hindi tungkol sa pera, hindi tungkol sa tagumpay, kundi ang unang tawa ni Mateo, ang mahihinang pasasalamat ni Lina, ang mga gabing kahit gutom ay magkakasama sila. Unti-unting naglaho ang ibang bagay, ang mga detalye ng trabaho, ang pakiramdam ng pag-angat sa buhay. Ngunit hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya'y buo siya. Nang magmulat siya ng mga mata, nasa liwasan na siyang muli. Tahimik ang paligid. Ang puno ay naroon pa rin, sugatan, ngunit nakatayo. Tumayo si Elias at naglakad pa uwi, hindi sigurado kung may nagbago. Ngunit sa kanyang dibdib, may kakaibang kapayapaan. Parang may isang bahagi ng sarili niyang naibalik, kapalit ng lahat ng iba pa. At sa likod niya, sa piling ng punong binabantayan ng panahon, nanatili ang mga alaala ng isang ama na piniling maging ganap, kahit wala ng ibang matira. Lumipas ang mga araw na tila walang bakas ng gabing bumalik si Elias sa punong binabantayan ng panahon. Sa unang tingin, walang nagbago sa baryo ng San Isidro. Ang araw ay patuloy na sumisikat. Ang mga tao ay patuloy na naghahanap buhay at ang liwasan ay nanatiling sentro ng tahimik na pag-ikot ng buhay. Ngunit para kay Elias, ang mundo ay dahan-dahang nagkaroon ng ibang anyo. Pag-uwi niya noong gabing iyon, hindi siya sinalubong ng himala. Walang biglang liwanag, walang tinig mula sa langit. Ngunit nang umupo siya sa tabi ng mesa kinabukasan, napansin ni Mateo ang kanyang presensya, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang pamilyar na anino. "Pa," mahina nitong tawag. May pag-aalinlangan ngunit may init. Napatigil si Elias. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan niya ang anak. Pinag-aralan ang mukha nito. Hindi sa takot na makalimutan, kundi sa pasasalamat na naalala pa rin siya. "Oo, anak," sagot niya. Nanginginig ang tinig. Hindi bumalik ang lahat. May mga bagay na tuluyan nang nawala sa kanya, mga detalye ng trabaho, mga pangarap na minsang inasam, ang pakiramdam ng pag-angat sa mundo. Ngunit kapalit noon, nanatili ang mga alaala ng kung sino siya bilang ama at asawa. At para kay Elias, sapat na iyon. Si Lina ang unang nakapansin ng pagbabago. Hindi na kasing talas ng dati ang isip ni Elias, ngunit mas naroon ang kanyang puso. Mas madalas siyang umuwi ng maaga, mas madalas makinig, at mas madalas ngumiti. Hindi dahil may pera, kundi dahil may kahulugan ang bawat sandali. Sa liwasan, unti-unting napansin ng mga tao ang anyo ng puno. Hindi na ito kasing tangkad ng dati. May mga bahagi itong tila natuyo, parang isang matandang bantay
na unti-unti nang nagpapahinga. Ngunit nanatili itong nakatayo at nanatili ang katahimikan sa paligid nito, isang katahimikang puno ng babala. Muling nagsimulang magkwento si Mang Saryo sa mga gabi ng pagtitipon. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang tinig. Ang punong iyon, sabi niya, ay hindi para sa pagkuha. Ito ay paalala. Kapag kinuha mo ang hindi iyo, may bahagi ng sarili mong kukunin pabalik. Ang mga bata ay nakikinig, ang mga magulang ay tahimik. At sa likod ng lahat ng iyon, nakatayo si Elias, hindi bilang bayani, kundi bilang saksi. Hindi na muling sinubukan ng sinuman na lapitan ang puno para sa sariling kapakanan. May mga pagkakataong may dumaraan na dayo, nagtatanong kung bakit hindi ito pinuputol. Ngumingiti lamang ang mga taga San Isidro at sinasabing, may mga bagay na mas mahalaga kaysa kahoy. Paglipas ng mga taon, lumaki si Mateo na may malinaw na alaala ng isang ama na hindi perpekto, ngunit laging naroon. Hindi niya alam ang buong kwento ng puno, ngunit naramdaman niya ang aral nito sa paraan ng pamumuhay ni Elias, na ang sakripisyo ay hindi dapat ipagpalit sa pagkalimot sa sarili. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa liwasan, huminto si Mateo at tumingin sa puno. "Pa," tanong niya, "bakit po hindi nila pinuputol yan?" Saglit na tumingin si Elias sa punong minsang naging sagot at sumpa sa kanyang buhay. Ngumiti siya marahan. Dahil, sagot niya, may mga bagay na mas mahalagang alalahanin kaysa kunin. Tumango si Mateo, bagamat hindi niya lubos na naunawaan. Ngunit sa kanyang dibdib, may umusbong na paggalang, hindi lamang sa puno, kundi sa mga alaala na humuhubog sa isang tao. At doon nagtapos ang alamat, hindi sa pagkasira ng puno, kundi sa pagpili ng mga tao na huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang punong binabantayan ng panahon sa gitna ng San Isidro. Tahimik, matanda, sugatan, ngunit puno ng mga alaalang hindi na muling kukunin. At sa bawat henerasyong lumilipas, isinasalaysay ang kwento ng isang ama na minsang nagkamali, ngunit piniling bumalik, hindi para sa yaman, kundi para sa pagiging buo. Iyan ang alamat ng punong hindi pinuputol, isang paalala na ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa kung ano ang nakuha mo, kundi sa kung ano ang pinili mong alalahanin. At dito nagtatapos ang ating kwento ng alamat ng punong hindi pinuputol. Isang alamat na puno ng pag-ibig, sakripisyo at mga alaala na hindi basta-basta mawawala. Sa bawat dahon ng punong ito, nakatago ang mga kwento ng mga taong nagmahal, naghirap at nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Naway magsilbing paalala ito sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga alaala at pagmamahal na ating pinangangalagaan. Hanggang sa muli, manatili tayong tapat sa ating mga puso at alaala.